Sa video nito ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-refund or mag-return ng products na in-order natin sa Shopee online. Madalas, ang naging problema sa online shopping ay nagkakamali sila sa pag-deliver ng product o di naman kaya ay mayroong damage yung product. Ipapakita ko rin sa inyo yung unboxing na ginawa ko na video na excited ako na buksan at excited ako na gamitin dito sa mga tutorial natin. Kaso nga lang hindi siya gumagana. So ito siya. Alright, so as you can see, ang ganda nung box niya. And then, titingnan natin dito sa loob niya na napakaganda talaga siya. Quality siya. Alam niyo ba kung magkano ito? So, itong item na to ay worth 7,000. As you can see, napakaganda. Ang ganda nung box niya. Yan. And then, as you can see sa loob ay napakalinis yung pagkakalagay. Yan. So, as you can see, DT siya. So, galing siya sa ibang bansa. Kaso nga lang, hindi siya pwede sa aking cellphone. And then, trinay din namin sa ibang cellphone, hindi talaga siya pwede. So, ito yung mga nasa loob niya. Yan, ito yung mga nasa loob niya. Mga wire, and then mga adapter siya. And then, ito rin yung tripod. Yan, so napakaganda niya eh. Kaso nga lang hindi siya gumagana. So, napakaganda pa yung tripod na binigay nila. Yan. So, shoutout sa iyo, DT. Baka naman, mapalitan nito. Ngayon, itatry natin kung gumagana nga ba yung pinadala nila na DT microphone. Yan. So, ito, kailangan natin ng lightning adapter cable. So, binili ko sa Shopee. Yan. So, kung gusto yung bumili, nasa link description, itong lightning adapter. Yan. So, ito siya kasi kailangan natin siya sa ating cellphone. So, iPhone 13 Pro yung gamit ko na cellphone. And then, kasi lightning yung kailangan. And then, ito, isasaksak natin dito sa ating DT microphone. So, ito siya. So, ngayon, isasaksak na natin. And then, itatry natin na hindi talaga siya gumagana at hindi talaga siya pwede. Yan, so, isasaksak ko na siya. Yan, so, ito yung DT natin. And then, lagyan na natin. And then, isasaksak na natin dito sa ating cellphone. Naisaksak na natin ang lightning adapter kasama ang DT na microphone. So, buksan lang natin. So, bubuksan natin. Then, as you can see, yan, so, umilaw na siya. Ibig sabihin, connected na siya. Yan, so, ngayon, ilalagay na natin. Ito yung pagkaibahan ng merong mic. Yan. So, kanina, walang mic. Ngayon, meron na. Yan. So, titingnan natin kung meron or wala. So, ngayon, makita nyo dito kung meron nga ba, gumagana nga ba, or hindi. So, ngayon, tatanggalin ko naman yung walang mic. Alright, so guys, ito yung my mic. Yan. So, titingnan nyo kung nag-iba nga ba siya or hindi. Kung gumagana nga ba siya or hindi. Ngayon, itatry din natin ito. Okay, so isasaksak ulit natin sa ating cellphone. So, i-open natin na trinay ko talaga siya. Yan, so ngayon, isasaksak na natin. Yan, so sa next video ay makita nyo dito kung gumagana nga ba siya or hindi kasi isasaksak na natin. Alright, so nakasaksak na yung lightning adapter natin. Ngayon, ilalagay na rin natin to and then open na siya. Alright guys, so nailagay na natin. So ngayon, titingnan natin kung gumagana ba siya or hindi. Hello, mic check. Hello, mic check. Yan, so tingnan nyo kung gumagana ba siya or hindi. Yan, hello, 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 mic check. Hello, hello, hello. Yan, so makikita dito kung gumagana nga ba siya or hindi. Yan, so ngayon, tatanggalin ko yung lighting. Yan. So as you can see, natanggal ko na siya. Yan, so tinanggal ko na. Yan, so tingnan nyo kung gumagana nga ba siya talaga or hindi. So yun yung review na hindi talaga siya gumagana at may damage talaga siya. So ang gagawin ko ngayon ay ibabalik ko ito. And then nagpagawa na rin ako ng waybill. Yan, so pinaprint ko na yung binigay ni Shopee. Yan, so in-email sa akin. So ito, sticker para maidikit natin dun sa plastic. And then, kung walang sticker na ipiprint, pwede namang papel. Tapos, maglagay kayo ng scotch tape para hindi siya mabasa. At may deliver nila doon sa seller. Alright, so balik na tayo sa ating topic. Kung paano nga ba mag-return or mag-refund ng product na binili natin sa Shopee. Ang first step na gagawin natin ay punta tayo doon sa Shopee account natin. Ito siya. Alright guys, so ngayon pupunta tayo doon sa Shopee account ko. Kung saan doon ako nag-order. Okay, so punta tayo sa to receive. And then ngayon, tingnan natin yung microphone na gusto kong i-return kasi nga hindi siya pwede sa phone ko. Yan, so hindi siya gumagana. So ngayon, pipindutin natin yung return refund. Yan, so punta tayo dito.
Click natin yan and then scroll down. Click natin yung return, refund. And then as you can see, makita nyo dito yung I want to return my items or I didn't receive my item. So ang pipilitin natin dyan is I want to return my items. And then click natin yan. After that, ilagay natin dito sa baba kung ano yung reason kung bakit mo siya re-return or re-refund. So yung sa akin, reason ko is receive a faulty product. So hindi siya gumagana sa phone. So microphone kasi to kaya hindi siya gumagana. Yan, confirm lang natin. And then, maglagay tayo dito guys ng description kung bakit ito hindi gumagana. Yan, so, copy lang natin. So, meron akong ID. Yan, so sabi ko dito, the microphone does not work on the cell phone. Please take note, I am YouTube vlogger. You can see my unboxing and review the item I ordered. And then, sabi ko sa dulo, thank you and God bless. Yan, so, ngayon, maglalagay tayo ng photo kung nakapaglagay natin sa description. Yan, so, meron akong pinicturean dito kanina. So, mas maganda guys kung tatlo yung i-upload natin para meron tayong ebidensya. Alright? Kung nailagay na natin dyan ay ngayon, maglagay rin tayo ng email address. So, maglagay ko ng email address. So, as you can see, naglagay na ako ng email address ko. Double check ulit natin kung tama. Receive a faulty product. And then, ito yung description. Kung tama siya. Yan. And then, thank you and God bless. Yan. So, kung nailagay nyo na yung description and then yung photo na meron talagang siyang damage, pwede rin i-submit. Yan. So, makita nyo dyan guys yung view examples. Yan. So, makita nyo dito guys yung mga pwedeng i-submit na documents. So, basahin nyo na lang hanggang sa dulo. Yan. So, makatulong ito para mabilis ma-approve yung seller na ibabalik talaga yung pera at mabilis na maibalik yung product na sira. Yan. So, ngayon, isubmit na natin kung okay na yung ating return or refund na request. Okay. So, submit na natin. Submit. Yan. So, as you can see, return pending. Pending your action, please choose your preferred carrier return the products. Ngayon, click natin yung select to shipping option. And then, i-drop off natin. Yan. So, drop off free. Pag self-arrange, pag drop off kasi, pupuntahan natin dun sa JNT. Yan. Pero ibabak natin. So, pwede namang self-arrange yung may return the parcel using carrier, your choice. You will reimburse the shipping fees at work. Yan. So, mas maganda yung drop off. So, back lang natin. So, titingin tayo kung ano yung mas maganda na pwedeng gawin. Yan. So, mas maganda yung drop off. Yan. So, pipili lang kayo dyan guys kasi libre siya kapag drop off. So, click natin yung drop off. Confirm. So, free lang kasi siya. Ngayon, confirm natin. And then, as you can see, how to return an item pending your action. Please drop off the products at nearest branch by the 10-12 for the delivery. For Shopee warehouse, free shipping is applicable. Yan. So, as you can see, nag-request na tayo. You confirm the request. Alright. So, ngayon, email, i-download natin ito, yung label. And then, pupunta tayo dun sa nearest NJNT Express branch. Yan. So, ito yung one natin, yung request natin. Yan. So, click natin to. Download natin to. So, ito yung ipapaprint natin. Tapos, ididikit na natin ito. So, ididikit natin ito sa in-order natin. Yan. And then, pwedeng i-email natin yan, confirm. And then, find a branch locations. So, meron sa San Quintin. So, pupunta kami bukas sa San Quintin. Kaso, pag drop off kasi medyo mahirap. Kasi pupuntahan talaga natin sa San Quintin. Or, mas maganda sana kung pick up. Kaso nga lang, wala kasing pick up. So, ang mangyayari, drop off ang gagawin natin. So, sabi sa last, attach the label and drop off the parcel. Repack your item properly in its original packaging box pouch along with the inclusions, tags, accessories, etc. Attach the return label to your parcel and hand over the JNT Express staff. Hanggang kwan siya, 10-12. So, hanggang 12, hanggang sa October 12 siya pwedeng ilagay, i-drop off sa JNT Express. So, pupunta tayo doon at i-drop off natin. So, back natin to. So, titingnan natin yung ating return. Yan, dito sa ating notification. Bago tayo pumunta sa susunod step, please subscribe and then click the notification bell para ma-update kayo sa mga bago ng video at makapag-upload pa kami ng mga Shopee review and about Shopee. Alright, so balik na tayo sa ating topic. Ngayon naman ay
iayusin na natin siya. Yan, ipaplastic na natin siya, babalot na natin siya para i-drop off na sa JNT Express. Alright, so ibinabalot ko na siya. Yan. Alright, so nalagay ko na, scotch tape na natin. Alright, so as you can see, yan, maayos dapat para naman ay maayos yung pagkakabukas and hindi siya mababasa agad kapag pinadala natin doon sa seller. Yan, so i-scotch tape na natin. Alright guys, so done na, na-scotch tape na natin. So as you can see, parang yung dati na siya na binigay sa atin or diniliver sa atin. So ngayon, ito yung kasi yung dating waybill. Tatanggalin natin to. Hindi ko alam, itatanong ko po doon sa JNT kung ibabalik or tatanggalin pa ba ito. So, andito kasi yung bagong waybill. Yan, so ibabalik kasi natin siya. So, sticker siya. Ididikit ko na siya dito sa likod. So mamaya, pagpunta ko doon sa JNT na branch, ay tatanong ko muna ito kung tatanggalin ba or hindi. Yan, so ngayon, ididikit na natin ito. Okay? So, didikit na natin. Yan, so sticker lang siya, kaya ididikit na lang natin. Yan, so naidikit na natin yung bagong waybill. And then, para hindi siya mabasa, lalagyan lang natin ng scotch tape dito. And then, pwede na natin i-deliver dun sa branch ng JNT. Ipapakita ko sa inyo yung footage mamaya na ibibigay ko dun sa JNT. And then, i-drop off na natin ito. Alright guys, so nandito na tayo sa JNT Tayug branch. Yan, so papasok tayo. I-drop off na natin ito. Yan, so let's go. Morning po ma'am. Yan ma'am, i-drop off ko po yung ibabalik ko na refund. I-return sa Shopee. So, hi po sa vlog ko po. Alright guys, so ngayon, na-drop na natin to. So ito na yung tracking number kung saan na yung ibabalik natin na product kay seller. Yan, so thank you kay ma'am. Shoutout sa'yo. Ano pangalan niyo ma'am? April Joy. Yan, so thank you sa JNT Express baka naman. Yan, so maraming salamat kay ate. Yan, so nawa ay makuha na natin, ma-refund na natin. So maghihintay na tayo ng ilang days or 1 week. Dahil nakarating ka dito sa dulo, ay meron akong bonus tip sa inyo kapag mag-order ka sa Shopee. So pag mag-order kayo at natanggap nyo na yung order nyo na product, dapat huwag nyo muna i-click yung order receive. Kasi nga, pag na-order receive na yun, hindi na natin ma-return or ma-refund. So hintayin lang natin, after 5 days is mawala na yung order receive. Dahil after 5 days, makita mo dun yung product kung okay ba siya or hindi. Huwag nyo munang i-order receive yung order nyo kapag nakuha nyo na. Alright guys, so ganoon lang kadaling mag-return or mag-refund. Ngayon, nihintayin na lang natin na bumalik ang pera dun sa Shopee Pay natin. So, 8,000 yung binayaran ko. So, hintayin ko after 3 to 5 days na mag-reflect dun sa Shopee Pay wallet ko. So, i-update ko kayo or gagawa ko ng part 2 kung ano yung nangyari dun sa nirefund ko. So, pwede nyo panoorin next video.